Ito po, magandang hapon sa inyong lahat, mga viewers natin dyan. Kamusta na kayo? At sa mga OFW natin dyan sa ibang bansa, kamusta na rin kayo dyan? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. So, sa nakikita nyo ngayon, dito tayo sa Bakahan, pasensya na kayo kung dito ako nag-tutorial. Kasi pagkatapos sa video na to, pupunta ako mamaya sa aking punlang kamatis at magdilig ng tubig kasi kahapon hindi ako nagdilig ng tubig. Nag-harvest kasi kami kahapon ng kunting peche at bininta ko sa palengke kaninang umaga. So ayun, simulan na natin. At saka nga pala, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, paki-subscribe naman ng notification button natin, subscribe button natin, para lagi kayong updated sa mga bago kong videos. So ayun, bale yung tutorial natin ngayon, may dala ako dito kalendaryo kung paano kayo magpupunla, tamang buwan, tamang petsa. So ayun, simulan na natin. So dito, halimbawa sa buwan na to, February, buwan ng February, gusto ko magpunla ng talong, lahat ng nagkakaroon ng prutas at saka laman tulad ng kamote, tumon. So ganun, gusto ko yung magtanim dito. Dapat sundin kayo dito, ang nakalagay dito new moon February 20. Di ba lino to kasi ano, sa part pa to ng January. Ito lang dito nakalagay dito new moon 20. So ibig sabihin bagong panimula. Yung pecha niya dito 20. Tapos punta tayo dito, nakalagay dito is first quarter. Pecha niya is dito pecha niya is 27. Ibig sabihin new moon dito ka magpupunla. Yung pecha 27, ibig sabihin first quarter, bagong labas ng buwan. Okay lang yan, basta dito ka magsimula magpunla, dito papunta dito. Next tayo sa March. Ito na. Bale, tatalakay natin dito itong dalawa. March na tayo. So full moon, ang full moon dito is 7. So 7 is Martes. Ibig sabihin yung full moon, ano na yung kabilugan ng buwan, ganon, full moon. Mas maganda na talaga magtanim dito kasi kung halimbawa yung radish, nagkakaroon din yun ng laman, kamote, tumon, mas maganda talaga dito kayo magtanim yung mga nagkakaroon ng laman. Iba naman yung nagkakaroon ng prutas, laman naman dito. Kasi kumbaga pag dito kayo sundin, bilog na bilog talaga yung buwan, ibig sabihin yung laman naman, ang kalalabasan ay malalaki talaga. So ayun, yun ang purpose. So pagdating naman sa mga prutas, okay lang yun, basta sundin nyo naman sa full moon, new moon, sorry. Yung mga nagkakaroon ng prutas, sundin nyo sa new moon. Yun, para baga pa yung tubo ng ano, ang buto, maganda yung tubo. Kasi kadalasan niya na magpunla kayo new moon, halimbawa magpunla kayo new moon, kadalasan yan aabot yan ng kalahating buwan, abot yan ng isang buwan bago i-transplant. Tamang tama yan.
new moon, karaan ng pag-aabot ng isang buwan, kalahating buwan, new moon na naman. So doon ka mag-target na i-transplant. So ganun yun. Tatalakayin natin naman yung mga ibang gulay na dahunan. Halimbawa pechay, lubatis, daon ng sibuyas, mustasa, cabbage, basta lahat dahunan. Yun, walang problema yun. Wala yung pinipiling petsa. Kumbaga pa, walang limit yun. Kahit nung araw ka lang magtanim, pwedeng pwede yun. Itulad ng mga kukuron ng laman, ng prutas, kailangan sundin nyo sa new moon talaga para maganda yung yung tubo. So ayun, para sa araw na to, sana may natutunan kayo kahit konti, at subscribe naman yung notification bell natin dyan para lagi kang updated sa mga susunod na videos ko i-upload. So, ayun, salamat sa inyo, salamat sa suporta. Hanggang dito na lang, bukas na naman. Salamat.